Nagkuha pala ako dito ng dahon ng papaya. Buti na lang may may puno ng papaya dito sa gilid ng inupahan namin para po ito sa may sakit na dengue. Dahil mabisa po itong panlaban, subukan na po ito. So para hindi po ma-admit yung anak ko kasi obserbahan po siya kung bukas bababa po ang kanyang platelet. Kailangan na po talaga siyang i-admit. Kaya bukod po sa gamot ay kumuha po ako ng mga herbal para po ay talaga namang mabilis ang pag-recover at pagtaas ng platelet niya. Sa ngayon ay nasa middle pa naman kaya hindi pa naman masyadong mababa. So yun guys, kumuha ako ng dahon ng papaya kasi ito guys, mabisa talaga to siya sa may dengue. Ito yung ginagamit ko dati nung kapatid ko nagkaroon ng dengue. So ngayon, si Winwin kasi, yung anak kong bunso, na positive siya sa dengue. Pero ang sabi naman ng doktor is, hindi pa naman siya masyadong mababa yung platelet niya. Kasi yung platelet niya is nasa 299. Bali, yung pinaka-normal po kasi is 150 to 400. So ngayon, nasa ano naman siya. Pero kasi sabi ng doktor, dahil naagapan ka agad, kasi kahapon na siya nilagnatin, pina-check up ko kaagad ngayon. So sabi ng doktor is under observation siya. So kung bukas, bababa pa rin talaga yung platelet niya at mahina siya at wala siyang ganang kumain, dumami yung rashes, so i-monitor daw, yun ay kailangan siyang i-admit. Pero kung bababa yung lagnat niya, tapos tataas ng yung platelet niya, hindi siya kailangang i-admit. So binigyan siya ng mga gamot. Ayan, papainom ko ito mamaya. So binigyan siya ng Coamoxiclav na antibiotic, good for 2 weeks. Pero sabi nga ng doktor, itong antibiotic is para sa UTI niya kasi may UTI din siya. Tapos may mga vitamins. Yan, may mga vitamins. Meron din siyang cetirizine para sa rashes niya kasi baka daw makati at hindi siya makatulog. So ngayon, gagawin natin nito. Yan. Samahan niyo ako, gagawin natin to. Didikdikin natin. Unang gawin sa dahon ng papaya, hugasan mo na siya ng mabuti kasi hindi natin alam may mga alikabok sa labas. Kaya kailangan matanggal mo na yung mga alikabok bago natin didikdikin. At dahil nga wala akong pandikdik, isiniwa ko na lang ito muna. Hati-hati ko muna. Para hindi ako mahirapang magdikdik. Kasi yung pangdikdik ko is yung ano lang po ng kutsilyo. Kasi wala akong pangdikdik talaga. So yan na lang muna ang ginawa ko para maidikdik ko yung papaya. So nagawa ko naman, ayan, hindi nga lang masyadong pino. Pero kahit papano, ay nadurog-durog naman natin. So ngayon, kailangan natin ilagay siya sa bowl. Tapos atin siyang pigain. Pigain ng mabuti. Dahil hindi nadikdik ng mabuti, so pipigain natin ito para kumatas kasi kailangan natin dyan yung katas. Ngayon, so kapag napiga na natin ng mabuti, make sure na may katas talagang lalabas. So ayan, 'di ba? Mahirap talaga. Pigain mo talaga. At dito kailangan malinis ang iyong mga kamay. Syempre, of course, kailangan malinis. Kasi syempre, inumin niya ng anak natin, 'di ba? So magugas ka talaga ng mabuti ng kamay tapos pipigain mo siyang mabuti upang lumabas talaga yung katas. Di naman kailangan ng sobrang dami kasi kailangan kasi yung gawa mo is pang isang inuman lang muna kasi nga hindi rin naman pwede na ma-stack siya. Kailangan bawat gawa mo is yun yung pag-inom. Ayan, nakagawa na nga tayo. So ngayon ang kailangan natin gawin is salain natin ito sa malinis na tela. So ito malinis na tela nilaba ko muna at hindi ko pa naman ito nagagamit din. So ito dito natin sasalain. Ayan. So ilagay natin siya sa baso. Tapos ito natin sasalain ang katas ng papaya. Ganyan. Tapos, syempre, ay dyan nawala na talaga yung mga dahon-dahon. Talagang as in liquid na siyang pure. So, ito na yung pagre-ready sa pag-iinom ng guys, bata. bago dahil nga inumin ng bata, papaya na dinikdik natin, kailangan mayroong Yakult kasi medyo mapait kasi to. Akin na. Tanggalin mo na yung buong kanyang mataas. Tanggalin mo lang. Yan. So, pag inom niya nito is... Mainit? Kailangan inom. Gawakan mo na yung Yakult. Mainit? Hindi to mainit. Isa lang to ma. Sige, diretso. Inom. Inom. Yan. Anong lasa? Pait. Mapait? Sige, inumin mo Yakult. Inumin mo. At buti na lang inumin talaga ng anak